Dumadami na naman ang aso. Dumadami na naman kasi ang aso eh. Naglabasan ng aso ni Tambi. Galit na galit. Talagang galit na galit dito kay BP Sara Duterte sa joke ni BP Sara Duterte. Talaga naman. Antay kayo pag naging presidente yan. Tandaan ninyo yung mga pangalan na yan. Eto. Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at wag Paano mo nalaman biro? Nasabi nila, hala, seryoso pala. Ewan ko sa inyo, mga gullible kayo. Hindi. Ito kagad masyadong biruin. Mga onion skin ng mga kongreso eh. Bakit? Nininervous ba kayo? Hindi, nininervous ba kayo? Kasi ganyan yan eh. Pagka nininervous kayo, pag may nagsalita, kasi kung confident naman kayo, bakit kayo ninervousin? Ba't kayo nagre-react? Bakit? Mawawala ba ang sustento? Mawawala bang biyaya ni Tambi? Baka naman inutusan lang kayo ni Tambi na magsalita. Hindi kasi si Tambi, ang dating niyan, siya mabait. Diba? Lagi niya sinasabi na, I wish her luck. Mga ganyan eh. I wish her the best. Ganyan si Tambi, di ba? Pero baka naman sa likod, sige, banatan nyo yan. Kung sobrang si inaano na ako ni Inday Sara. Banatan nyo yan. Ganun ba? Di umano. Ganun ba ginagawa sa inyo? Kaya ako na nagpuputak dyan para kay mga aso? Mikha ng panik. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong isa pa to. Ito naman si One Rider. Alam mo, magkakaiba sila. Ito ako I respect. Honestly, naging idol ko na si Ito, walang biro ito. Dati may mga part na binabatikos ako kay Colonel Busita. But this time, napanood ko yung mga video niya. As in, pinapanood ko. Lagi. The way na kausapin niya, although minsan nakukulangan ako, hindi siya ganun kasing hard katulad ni Tulpo. Si Tulpo naman, sobrang hard. Di ba? Pag pinagsama mo sila, mas medyo maganda usapan. Pero, medyo mabait kasi pagka sumita si Colonel Busita ng Congressman Busita ng mga nagkakamali dito sa LTO, ganyan. Medyo mabait pa siya, 'di ba? Kung si Tulpo 'yon, na-contempt na sila kahit wala sila sa Senate. Mabait si Colonel Busita si Congressman Busita. Pero gusto ko yung ginagawa niya. Sobrang nakakatuwa dahil talagang pinaglalaban niya yung mga riders. Although, sabi ko nga, sana lang you are also fighting kasi mahirap yun ang problema hindi yung pagiging congressman hindi ka magiging effective diyan if you're not good in convincing your kapwa congressmen, di ba? Bakit kanyo? Kasi para maggawa ka ng batas, kailangan mo talaga ng matindi diyan. Tapos kailangan mo pang sip-sip ka diyan kay speaker para maano yung batas mo. Ganun katindi diyan ang labanan sa Congress Although, pagdating sa advokasya niya, nagagawa naman niya talaga. Sobrang nadami niya natutulungan, nakakatuwa kasi
maraming batas na nalilinaw because sa kaalaman niya. Malakas ang loob niya, dati siyang HPG, di ba? So, nakakatuwa. Sobrang gusto kong palakpakan talaga. Kung makita ko yan, talagang sasabihin ko, pasensya ka na ako, nabatikos kita dati, pero sobrang nakakatuwa ang ginagawa mong pagpapatuloy ng advokasya na ipinagtatanggol mo mga riders. Natutuwa pa ako, titigil yan sa mga checkpoint. Di ba? Pagtigil niya sa checkpoint, talagang sisitahin niya yung mga pulis. Bakit puro motor lang? Yun ang sabi ko. Hindi kasi kay Rapi Tulfo, sa Senado lang niya sinasabi yun. Di ba? Sa Senado talaga sinisita niya mga pulis. Mirna de la Rosario, salamat po. At saka si Ayex, salamat din po. Happy birthday to me. Uy! Happy birthday! Malapit na din birthday ko. Hindi totoo, di ba? Kaya lang sa Senate, hanggang doon lang yun although maganda yung nagagawa ni Senator Rapi doon, okay? Nasisita niya pero mas maganda sa tingin ko yung nagagawa ni Colonel Busita na talagang pumupunta siya sa ground. Talagang sinisita niya pag may nakita siyang checkpoint na hindi chine-checkpoint yung mga kotse. Nakakatuwa syempre napapahiya tuloy, hindi man napapahiya, pero napapagsabihan yung mga pulis. Kung ikaw nga naman pulis, napanood mo yun, di baka mamaya matimingan ako ni Colonel Busita, ni Congressman Busita, di ba? Napakagaling, palakpakan natin. Kaya lang, ayun ang kaya lang. Kaya lang, sir, etong kaparty list ninyo, baka malamang hindi ito hindi naman talaga ito may advokasya sa hindi kasi uso yan uso to. Yung hindi naman talaga may advokasya ka, tapos nagkataon lang ikaw ang financier, tapos magpapatakbo ka ng isang sikat, tapos sige ako nang bahala, second nominee ako nang bahala sa gastos. Ikaw ang first nominee, ikampanya mo to. Kasi sigurado sila na pag tumakbo si Busita, dama yung second and third. Alam ko, 3 seats sila Ang mataas is AXIS. Di ba naalala nyo, AXIS, si Tulfo yung yung mga asawa ni Tulfo. Ang number 1 doon si Eric Yap yung ding financier, na ngayon wala na. Okay? Ganun lagi ang siste sa party list May financier. Yung financier no may-ari nung party list, kukuha sila ng sikat, ilalagay. Okay? Pero hindi naman lahat ganun. Kasi yung mga party list, wala naman kaming financier Ako lang. Naks. Si Banat ba'y financier? Hayop. Hindi, wala talagang financier yun. Labas ko lang talaga yung pera doon. Kung sa amin lang yun. Which is ako part din talaga nun. Okay? Pero ito, may mga ganun sila Hindi ko alam kung itong mamang to, itong nagsasalita na to, na kumukontra kay Inday Sara Duterte, hindi ko alam kung financier ito. At kasi alam mo na pag financier ka, di ba? La Jingsky, maraming salamat. Pag financier ka, nangampanya ka, malaki gastos mo dyan. Kailangan malaki din ang balik niyan. Para malaki ang balik, kailangan, dikit ka kay Tamba. Tama, mali. Tama, mali. Congressman, di ba? Kasi magastos ang ang kampanya. Alam nyo ba, alam nyo ba kung bakit gusto nila magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon? Because they want to extend yung mga congressman into 6 years. Kasi nagagastusan sila sobra. Every 3 years kailangan magpalit. Kaya gusto nila extend para katulad daw ng Senado. Na ang Senado, di ba 6 years? Mas nakakatipid. Oo nga naman, lalamang kayo Senado. So sila din, para konti ang gastos, 6 years din. Yun ang gusto nila, kaya gusto nilang palitan ng konstitusyon Ayaw pa nilang sabihin na para naman sa kanila din yun. Gusto lang nilang gawin 6 years para tipid. Ang rason daw nila, mas tipid sa eleksyon. Kalokohan po yun.
Pero oo nga, medyo may sama din naman yung 3 years. Kasi in 3 years, kailangan ka mag-ipon. Dahil sa kailangan mo mag-ipon, sino ba may hawak ng budget ng kamera? Si Speaker. Oh. Si Speaker ang may hawak ng kamera. So ngayon, kailangan ka sumipsip. Halimbawa, nang ginagawa nito mga congressman ngayon na galit kay VP Sara Duterte, dahil nga, sumisip-sip sila kay Tamba. Hindi ako sana na lang tumakbo na lang to si Congressman Busita ng senator. Hindi. Ako personally mas gugustuhin ko pa yun. Hindi ko kilala si Colonel Busita, hindi ko kilala. Okay? Sa katunayan, 'di ba na may mga nagalit pa siyang followers sa akin. Pero ako mas gugustuhin ko pa siyang tumakbong senador. Mas karapat dapat pa siyang maging senador. Kesa sa bit-bit niya pa yung party list niya. Na yung iba naman wala namang advokasya sa pagmumotor o sa mga riders, 'di ba? Bit-bitin na lang niya, magsenador na lang siya. I hope someday Colonel Busita would consider. Ako kasi alam mo Colonel Busita, si Tulfo nga nagawa yun eh. Si Rapi Tulfo, 'di ba? Pinagtatanggol niya yung mga ikaw naman talaga Congressman Busita. Ako you deserve it. Bakit? Talagang lumalabang ka sa riders eh. Minsan may mga siguro kailangan lang tweak. Kasi may mga katulad nung nangyari sa labanan ninyo ni Briha, siguro may mga konting tweak lang pero overall ang ganda ng ginagawa mo sa mga riders. Hanga ako sa iyo. Walang biro. Tumakbo ka na lang. Wag mo na na lang kesa naman si Trillanes, puta. Hindi kesa naman si Trillanes ang magsenador. Ang dapat kay Trillanes talaga, na lang Barangay Tanod, ganun. Diba? Si Trillanes po, di ko nga alam, ang lakas pa ng loob tumakbo sa Caloocan. Ewan ko talaga kung anong vitamina nun eh. Vitamina ba ni Trillanes anesthesia? Ang kapal ng mukha di ba? Di ba? Hindi, tanod o kaya sergeant at arms sa elementary, ganun. Anyway, yung utak naman niya pang elementarya. Pag napipikon, umiiyak, nagagalit. Pag binabanatan, di ba? Parang elementary, pag binabanatan, magsusumbong, yun nga lang sa korte. Di ba? Colonel Busita, mas maganda pang ikaw na lang ang tumakbong senador kaysa naman kay Trillanes. O di kaya kung ayaw mo pa, at least district congressman. At least hindi mo nabitbit tong mga kasamahan mo. Baka masira ka dito sa mga kasamahan mo eh. Kasi itong mga kasamahan mo, sir, obvious that they're pleasing the speaker. You do not have to. Sana na you're listening Ipapadala ko sa itong video ko. Sana. Sino to? Salamat uli Maraming salamat sa lahat. Di ko mabasa yung pangalan mo. Hicks. Alex ba yan? Hindi, sana talaga tumakbo ka na lang senador or district congressman. At least hindi mo nabitbit yung mga kasamahan mo. And you do not need to kiss ass si Tambi. You have a name for yourself. Meron kang pangalan. At sinusuportahan ka ng mga riders. Ako nga, na-convince mo eh. Although I'm also a little bit of a rider. Every Sunday, I'm a rider. Pag may mga time, nagre-ride ako, ganun. Pero, more than anything else, ako kasi, bilang rider although, sabi ko nga, hindi naman ako yung nagtatrabaho na nagra-ride. Nahihirapan na nga ako eh. Kaya nga hindi ako lumalabas ng maaga yung tanghali kasi nasubukan ko lumabas ng tanghali. I cannot imagine kung paano nakakapag-ride yung mga Grab rider, mga angkas. Hindi ko ma-imagine kung paano nila natatrabaho yun. But nagagawa nila yun dahil pinaglalaban nila yung pamilya nila. At minsan tinatarantado pa sila ng mga pulis. And walang pumapalag sa kanila. Tama kayo eh.
Parahin ka ba naman ng pulis, papalag ka ba? Matatakot talaga eh. Oh, kung sabihin sa yung kunin yung lisensya mo, may magagawa ka ba? Pulis yan. Pero because sa pagtatanggol mo, maraming na-educate. So I really hope someday you would consider what I'm saying. Iwanan mo na yung mga kasama mo. Masisira ka dyan eh. Sorry pero that's the truth. Ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Oh, ayan Oh. Ayan, sabi ni Boss Dada, epal. Hindi, di ba yung mga nagagalit dito? Hindi, ako sa tingin ko, Boss Dada, hindi naman sa epal sila. Malamang napag-utusan lang, kayo nang bumira dyan. Kasi siyempre, di ba si Tambi, ang kanyang imaheng pinapakita, good boy siya. Yung pinapakita niyang imahe na, good luck na lang kay BP Sara Duterte, ganyan-ganyan. Ismail. Kasi alam mo, si Tambi, feeling ko, idol niya si Jollibee. Kasi bida-bida siya, di ba? Tapos pareho sila ng size. Si Jollibee, hindi mo makikita nakasimangot. So, nakangiti lang siya, di ba? O ganyan din si Tambi. Ganyan lang Kaya di umano, baka lang napag-utusan. Ha? Di ba? Di umano, baka napag-utusan yung mga congressmen na yan na kayo na lang bumira, kayo na lang bumanat kay BP Sara Duterte kasi good boy ako eh. Hindi naman bagay sa akin maging bad boy, laki-laki ko na nga, bad boy pa ako. Hindi ang sagwan tignan nun, di ba? Kaya yan, feeling ko napag-utusan eh. Di umano ha, linawin natin, di umano, ha? Di ba? Anyway, sa totoo lang, sa tingin ko, kayo ngayon ay pinagtatawanan ni BP Sara Duterte. Gago! Malamang sa malamang pinagtatawanan kasi kayo kasi masyado kayong alam mo yun, yung pareho sila ni tatay niya. Yung tatay niya pag pumitik dati nung na presidente si Pangulong Duterte, pag medyo naiinis na siya, magpapatawa siya, mga asar palalo. Ngayon, yung kanyang anak, ganun din. Sabi siguro, ulit nyo sa SONA. Okay, sige. Hindi ako a-attend. I am pointing myself as designated survivor. Inasar pa di ba? Ang kulit nyo hindi nga ako a-attend di ba sabi ng tatay niya, yan si Inday. Pag yan na-interview, lalo na yung tanong sa kanya, pabalang. Pag jamming kayo ni Inday. Siguro may nagtanong sa kanya, attend po ba kayo ng SONA? Di ba ang tagal ng hininga niya? Hindi. I'm appointing myself. Di ba? So, napagtripan na naman kayo. Tapos itong mga congressmen na to, parang asong, hindi, para kayong mga bata. Alam mo yung mga batang pinitik yung tenga, tapos, pinitik yung tenga ko. Di ba? Gago! Di ba? Parang, sinaktan ako, you should be suspended, kicked out from this school. Pagdating sa principal, anong ginawa sa'yo? Ma'am, pinitik yung tenga ko. Di ba? Ganun
The next performance will start momentarily.